Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ang episode 367 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo muling bumisita sa Manila Memorial Park sa lungsod ng Parañaque upang pagpatuloy ang ating paghanap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang muling hantungan ng isang aktres sa teatro, telebisyon at pelikula. Ang Manila Memorial Park ay ang pinakamalaking sementeryo sa bansa. Ito ay unang na-develop noong 1964 na may sukat na 128 hectares. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng park ay ang mausoleo ng mga Crame at Rogers at ang huling hantungan ng dating aktres sa pelikula, teatro at telebisyon na si Nati Crame Rogers. Si Natividad Cabeza Crame ay sinilang noong ika-23 ng Disyembre taong 1922 sa Maynila. Siya ay anak nila Ramon Crame ng Iloilo na pamangkin ni General Rafael Crame kung saan pinangalan ang ngayon Camp Crame sa Quezon City at Expectacion Cabeza ng Cavite. Si Nati ay nag-aral sa St. Scholastica's College at UP. Siya ay nag-aral din ng programang Teaching English as a Second Language sa University of California sa Los Angeles. Taong 1947 nang ikinasal si Nati kay Lieutenant Colonel Joe Rogers. Si Nati ay nakilala bilang aktres sa teatro na lumabas sa maraming dula. Taong 1965 nang si Nati ay unang lumabas sa pelikulang Hango sa Dula na isinulat ng national artist na si Nick Joaquin na pinamagatang A Portrait of an Artist as Filipino kasama sina Daisy Abellana at Vic Silayan sa direksyon ng national artist na si Lamberto Abellana. Si Nati ay lumabas din noong taong 1993 sa TV series na Noli Me Tangere bilang si Hermana Rufa, kasama sina Joel Torre bilang Crisostom Ibarra at Chinchin Gutierrez bilang si Maria Clara. Sa episode 2 na pinamagatang Sisa. Tingnan natin kung sinong mawawalan. Hindi niya ibinigay ang kanyang kamay sa pinakamanang sa kapatiran ay sukat ng umahon sa purgatorio. Dapat mag-ingat ka at magtipid sa iyong mga indulhensya. Magmula nang sumapi ako sa kapatiran, tumamo ako ng 457. Mabuti na ang kwentas claras. Hindi ako mandaraya at ayoko nang dinaraya. Sa episode 5 na pinamagatang Nagdidilim ang Langit. Sino may saksing tumugtog? Hindi ko pa nasasabing maghahandog ang leksyon para sa Masinaya bukas! Tigil mo na yan! Tigil! Tigil! Oral hombre. Pero minsan. Ang baboy ko, 6 na buwan pa lamang, pero kasing laki na ng isang bulugan. At sa episode 6 na pinamagatang Haka-Haka at Kuro-Kuro. Ang nakakagulo ay pare ang kanyang pinagbuhatan ng kamay. At hindi pangkaraniwang pare lamang, ha? Dalugugin sila ng aking mga kambal at puputulan pa ng dila. Ay, patawarin ka ng Diyos! At kung siya'y pare, Si Nati ay pumanaw sa kanyang pagtulog noong unang araw ng Pebrero taong 2021 sa edad na 78. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque
para sa ating pagganap ng huling hantungan ng iba pang sikat na personalidad. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga bagong videos sa pagdalaw natin sa ilang sementeryo sa Metro Manila kasama ang Marikina at Quezon City. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.